Yaan, pakibaba. Ang next topic natin syempre ang bonggang holiday trip ng pamilya Gutierrez sa Japan. Oh. Talagang yung mga utaw nakaabang sa kung ano ipopost ng pamilya Gutierrez sa kanilang social media. Okay, eto na, marami nagtatanong. Alam nyo, kaya wala si Tita Annabel, Tito Eddie, Elvis, Alexa, Arya, and Ezra, nauna sila nung Pasko mismo. Yeah. Tapos, noong 26 naman, sumunod si Rupa, si Lorene, and Benny's. Noong 27, gabi na dumating si Richard. Alam mo, noong 27, may pictorial yung pamilya, kaya marami na silang pictures. Wala si Richard kasi hindi siya nakasama, di ba? Iba yung nagpictorial sa kanila. Iba naman yung pictorial nila ng January 1. Nung New Year's Day, kasama na si Richard doon. Nice print photo naman ang nagpictorial sa kanila. Bongga, diba? Eto na, yan, sumakot si Mela. Alanganin daw ang ano niya, paalis daw siya. Huwag na nga. Yeah. Pero anyways, so alam mo, enjoy sila. Si Tito Eddie at saka si Richard pa nga, nag-shopping noong 28, I think yan. Namili raw ng mga ng mga vintage item. Oo, yung mag-ama, di ba? So, enjoy naman sila, panay ang kain nila, iwan. Pero alam mo ba yung New Year's Eve, dinner sila, yung pamilya, except for Tita Annabel and Richard, kasi nanood sila ng MMA fight. Oo, di ba? Kung saan guest speaker, si Manny Pacquiao. Yes, oo. So, wala sila. Pero nung New Year's, yung salubong mismo, yung putukan, kainan, and everything, di ba? Hindi rin sila magkakasama. Ang kasama ni Richard, si Lorene, Rupa, Benny's. Si Tito Eddie naman, ang kasama, si si Elvis, Alexa, Ezra, at saka si Arya. Si Tita Annabel, kasama ng mga Pacquiao. Wow. Yun ang sabi sa akin ni Rupa. Hiwa-hiwalay sila, di ba? Oo. So, yun ang kwento ni Rupa. Tapos, noong January 1, sama-sama na ulit sila. And before leaving the hotel, nasa lobby sila nung lumindol yung 7.6. Oo. Magnitude 7.6. Grabe, di ba? So sabi ko kay Tita Annabel, anong ginawa niyo? Tumakbo ba kayo? Hindi raw sila nagpanic, ayaw nila. Naghihintay sila ng taxi sa lobby ng hotel kasi papunta nga sila sa pictorial, sa Ginza. Doon sila magpipictorial. Yun, yes. So, doon sila magpipictorial. So, hindi sila nagpanik. Pagkatapos ng malakas na lindol, saka sila lumabas ng hotel, naglabasan din daw ang mga tao sa kalsada. Oo. So sabi ko kay Tita Annabel, so paano yan? Hindi na natuloy yung yung pictorial, hindi daw natuloy din. Nung okay na lahat, nag-taxi na sila, pumunta na sila ng Ginza, nag-pictorial sila. Yun yung mga pictorial na naglalabasan, di ba? Ang ganda, di ba? Kasama na si Richard, tapos siyempre, kasama na si Richard, tapos marami ring mga picture na silang lumalabas, di ba? Pero mas marami pa yon, ang dami nilang mga kinunan, di ba? Bongga. Sino na dating Hindi, tinatawagan ko si Rupa. May isa pang tumatawag. Oo, yung co-producer din sa concert ni Pops. Tingnan natin kung sasagot si Rupa. Ha? Tagal niya sumagot. Kanina sabi niya, ang bilis-bilis daw kasi ng pag-ring ko. Kaya, anyways, so yun nga, yung family bonding nila, sobrang enjoy sila. Pero pare-pare na sila nakabalik sa Pilipinas. Si Rupa, today, alam ko, nag-grocery siya. Kasi, hindi ko alam kung bakit wala pa siyang taping ng Can't Buy Me. Dapat nga kahapon ngayon, hindi ko alam kung bakit hindi pa nga siya tinatawagan, di ba? Oo. Sandali. Dumagdag ka muna, text ko lang si Rupa para sagot. Isa din siya sa mga inaabangan sa Can't Buy Me Love bilang si Gina David Tan, na nanay ni Joao. Gustahan siya dito sa Can't Buy Me Love. Pero nakita mo yung magkasama sila ni Belle sa Japan. Sa Japan. Ang bongga, di ba? Parang bukas pag-usapan natin yan, di ba? Ikukwento ko yan bukas. Totoo bang planado ba nila yung pagkikita nila o na-aksidente lang sila nakita? Pag-usapan natin yan bukas. Yan. Siyempre, maraming kwento si Rupa about Belle Mariano, ang bongga, di ba? Ewan ko ba't hindi ko makontak si Rupa, nakakaloka.